beloved Boss Mike Cervera. Ng negosyanteng si Atong Ang ng tulong ang isa sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Kwento Nako. ni Carmelita Lasco, ina ng isa sa mga sabungero, nangyari raw ito habang nasa Senado sila para sa isang pagdinig noong 2022. Pinapasok daw sila sa isang kwarto kung saan naroon sina alias Totoy at iba pang mga tauhan ni Ang. Hindi pa noon itinuro bilang si Ang bilang isa sa mga mastermind at dumalo lang sa pagdinig bilang isa sa mga resource person. Nauna nang itinanggi ni Ang na may kinalaman siya sa kaso ng mga missing na sabungero. Pero isinama na siya at ang artistang si Gretchen Barreto sa listahan ng mga suspect ng Department of Justice. Inoperan kami agad na, oh, sige, tulungan nyo yan. Ganon, tulungan kami. Si Mami, bigyan ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang ano lahat. Pero hindi kami kumito. So nag-offer ng tulong. Opo. Okay. Alam naman namin Alam naman namin. Ang mensahe ko lang, sana mapakinggan na kami ng gobyerno. Lalo na si mahal na presidente, si General Torre, si Chief Justice Remulla, DOJ nanay, DOJ Secretary, Department of Justice. Oo. at lahat ng kinaukulan na sana tulungan kami, mabigyan na kami ng justisya. Hustisya, oo, hindi medical assistance daw ang kailangan. At naputol natin mga kasamaan na to. Para naman sa isang eksperto, mahihirapang umusad ang kaso laban sa mga itinuturong mastermind at iba pang sangkot umano sa kaso ng missing sabungeros. Yun Sabi ni lang. Attorney Buko del Yun lang mga kababayan, ano. Pero ayan na nga mga kababayan ko. So may alok na tulong, hindi naman pere mga kababayan eh. Kung hindi medical assistance para nga dito kay nanay at sa iba pa. Ano po? Parang sana no. Ang inalok yung yung 500 million na lang ano. 500 million na lang sana yung inalok. Dami nun mga kababayan Kung bawat biktima kung bawat biktima 500 million. Nako, daming pera nun. Pero mga kababayan, kaya rin naman di ba? Kayang-kaya rin naman Kahit na 500 million kada pamilya, kwentahin nyo na lang mga kababayan. Baka nasa 50 billion yun kung 100. Di ba? 50 billion pesos. Kung 100 sila, dami, 50 billion. No? 50 billion. Pero mo, ilang, kung kaila digong yan, mga kababayan, ibang, nako! Sisiw. Oo. Kasi isang shipment ng shabu sa kanila, mga kababayan, umaabot ng 10 billion, no? Yung nasa magnetic lifter, 6 billion ang halaga, Pero alam mo, mga kababayan, isipin nyo maigi to. Isipin nyo maigi, no? Ang tagal-tagal na nito, panahon pa ni Digong, hanggang ngayon, hindi pa rin natatapos itong usapin na ito. Naimbestigahan na sa Senado, nagkaroon na ng demandahan, kasama nga dyan yung witness ngayon na si alias Totoy, na itinuturo din na kasama. Noon, ngayon mga kababayan, bumaliktad at tinuturo na nga itong si Gretchen Barreto at si Atong Ang at iba pa na sila raw ang mga mastermind. Nako. So, saan aabot ito mga kababayan? Itong usapin na ito. Siyempre matagal-tagal pa yan. Dadaan pa sa korte, dadaan pa sa piskalya, o palitan ng kanilang mga ebidensya na ilalahad at ipapakita sa korte. So matagal pa ho yan. May pending-pending pa. Depende na lang ho sa judge na hahawak kung masipag siya. Di ba? Depende ho yan sa judge kung masipag siya. Ang gagawin niya mga kababayan,
talagang tututukan, wala pang isang taon yan, tapos agad yan eh. Opo ha, tapos agad yan. Tinulugan kasi ni Bato. Talaga ba? Yan. At eto na nga mga kababayan ko, ang problema, mahihirapan daw, eto tignan ninyo mahihirapan daw na patunayan hanggat hindi nakakakita ng mga pinatay. Di ba? Ngayon mga kababayan kaya nga itong Department of Justice ay nagbigay na ng pahayag na kailangan na nila ng tulong ng Japan. Naku! Speaking of Japan, mga kababayan, may nakita akong post na sumabog ba yung bulkan sa may Japan? Meron bang sumabog na bulkan? Naku! Mukhang magkakatotoo yata yung propesya. Di kaya mga kababayan? Meron kasi yung mga taga-Japan dyan. A.T. Eliza, di ba taga-Japan ka? Anong katotohanan doon? Meron daw sumabog na bulkan napakalakas daw Gaano katotoo yun? Baka mamaya magkatotoo yung hula-hula na yan Kailangan mapatunayan na prosekusyon na pinatay nga ang mga biktima. At para magawa ito, kailangang makita ang mga labi ng mga sinasabing pinaslang na sabungero. Nauna nang sinabi ni alias Totoy ang sinasabing whistleblower sa kaso na inilibing sa Taal Lake ang higit 100 mga sabungero. Inilibing daw dyan, mga kababayan. Baka naman mamaya, mga ibas, pilosopo. Sabihin paano inilibing, di ba nililibing sa may, sa may lupa lang? Mga kababayan, ang paglilibing, pwede kahit saan. Living, ibig sabihin, ilalagay sa ilalim. Oo. Diba yung iba nalibing sa yelo, nalibing sa putikan, nalibing sa buhanginan, nalibing sa ilalim ng lawa ng Taal Lake o Taal diyan sa lawa ng Taal. So diyan po mga kababayan kailangan nilang hanapin at kung paanong paraan nila makukuha kasi hindi nga raw masisisid yan dahil sa sobrang lalim. 174 meters ang lalim. Ang kaya lang sisirin ng mga divers ay 100 meters lang. Nako, kailangan na nga. At meron na nga dyan di ba? Suggestion na dapat wag nang sisirin. Kung hindi magbagsak na lang dyan ng camera. Ano po? Yung camera po ba? Tulad ng ginagawa ng Amerika na para bang nung sinisid nila yung barko ng Titanic, di ba? May camera. Tinitignan sa camera kung ano yung nasa ilalim at kung ano na itsura bago pa nila puntahan at sisirin uli, gamit din uli yung parang maliit na na submarine. Na puro salamin, ganon. Di ba? Earthquake, Boss Mike. Nako, yan na nga Malakas ba? Ay, nako. Ngayon, may earthquake. Hindi naman nawawala ng Japan ng earthquake, di ba? Pero yung binabalita nila na sabi ni Paul Agustini, drones. Pwede ba drones dyan? Kay Sara lang yun. Kay Sara lang applicable yung drones. Di ba ba? Sige, tuloy na nga natin to. Bila nito, hindi naman daw imposibleng mapanagot ang mga may sala sa krimen. Ayon kay De La Cruz. Para maging murder, kailangan may namatay. Para maging murder, kailangan may namatay. Attorney, meron na nga 100 daw mahigit yung pinatay Yun na nga yun, may namatay na. At meron na nga naghahanap na pamilya, attorney. Di ba, mga kababayan? Para masabi daw murder, dapat may namatay. Meron nga. Kaya nga may mga umiiyak na pamilya ng mga sabungero. Yun yung mga namatay, attorney. Tuloy. May bangkay. Kasi kung wala yung corpus delicti or body of the crime, paano mong papatunayan ang murder? Nako. Mahirap patunayan na may pinatay kung wala yung bangkay. Iba-iba ang opinion ng mga abogado dito Opo, sabi naman ng ibang abogado, hindi naman lahat daw
ng mga kaso para mapatunayan na may pinatay at may namatay, kailangan yung bangkay. Di po ba? So, mahaba nga itong proseso, mga kababayan. Malaking labanan ito ng kagalingan ng mga abogado. Oo, ganun naman lagi, no? Yan naman ang trabaho ng mga abogado, ipagtanggol yung kanilang mga kliyente. Kung ano man yung totoo. Diba? Oo. Kapati Ronald, live na live to. Tuloy. Hihirapan. Pero hindi naman imposible. Na? May mga kaso na in the past na napatunayan pa rin kahit wala yung mismong bangkay. Yun naman pala eh. Baka naman pwedeng i-apply yun doon. Diba? Napatunayan pa rin na pumatay kahit wala yung bangkay. Tuloy. Pero dapat may forensic evidence man lang. Mga kapatid, Nikki de Yan, mga kababayan, forensic Nako. Kaya lang mga kababayan, eto nga ang antayin natin. Yung po bang mga buto-buto, kailangan nating makuha. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.